Tanong ko po, pwede ko bang hingin kay God na mabubuhay ako hangga't may mundo? Alam mo ano, hindi naman masamang humiling sa Diyos. Pero kung hihilingin mo mabuhay ka habang may mundo, ay ano yon? Makakasama sa'yo yon, kapatid. Alam mo kung bakit? Palagay mo, nasa panahon ka ni Abraham. Hiniling ni Abraham, mabuhay siya habang may mundo. Di lalabas ngayon, mga 4,000 taon na si Abraham. Biro mo na kung gaano katanda na yun. Hirap na sigurong maglakad ngayon yun. Hmm? At saka baka may lumot na yung likod ni Abraham kung hanggang ngayon buhay pa siya. Dahil alam mo, yung matanda, kung minsan di na naliligo tinatamad na. Kung ikaw ay 3,000 taon, 4,000 taon, mapapagod kang masyado noon. At saka, halimbawa, meron kang sakit na rayuma, biro mo 4,000 taon kang nirarayuma, mahihirapan ka ron, kapatid. Kaya pwede mong hilingin sa Diyos yon. Kaya lang, hindi ka pagbibigyan ng Diyos kung nakikita niya na makakasama sa'yo. Kaya lang, iba ang ating panahon. Sa ating panahon, malapit na ang pagbabalik ni Kristo. Kaya may posibilidad na hindi ka natatanda ng 3,000 taon. Malapit na, sabi ng Biblia, pag nakikita nyo na yung mga palatandaan na sinabi ni Kristo, malapit na siya. Ikaw naman ay bata pa, kaya kung halimbawa, hihilingin mo ngayon na sana buhay ako habang may mundo, wala naman ako nakikita na masama. Kaya lang, parang pinangungunahan mo ang Diyos. Para bang marunong ka pa sa Diyos. Kung gusto ka niya nang kunin bukas, makakatanggi ka ba? Basahin natin ang 32:39 ng Deuteronomio. Tingnan ninyo ngayon na ako, sa makatwid bagay ako nga, at walang Diyos sa akin. Ako'y pumapatay, at ako ang bumubuhay. Ako'y sumusugat, at ako'y nagpapagaling, at walang makaliligtas sa aking kamay. Ayon. Hindi ka pwedeng lumigtas sa kamay ng Diyos. Pag gusto ka niya nang kuhanin, hindi ka na makakatutol. Pero meron ako ibibigay sa iyo na clue, kapatid, Arlene? Gusto mong mabuhay hanggang dumating si Kristo, buhay ka pa. O kaya hanggang may mundo, buhay ka pa. Merong isang sikreto yon. 10:27 ng Kawikaan. Ang pagkatakot sa Panginoon ay nagpapalaon ng mga kaarawan. Ngunit ang mga taon ng masama ay mangangaunti. Gusto mong humaba ang kaarawan mo, matakot ka sa Diyos. Alam mo ba kahulugan ng pagkatakot sa Diyos? 12 ng Ecclesiastes. Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kaniyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Maglingkod ka sa Diyos. Matakot ka sa Diyos, maglingkod ka sa Diyos, sumunod ka sa utos. Pag meron kang paglilingkod na ginagawa, natatakot ka sa Diyos, pagpapalaunin ng Diyos ang iyong kaarawan, pahahabain niya ang buhay mo.